Okay guys, ngayon magtatanggal tayo ng mga gasgas or swirl marks. Tulad yan. Ayan. Ayan o. Ito nyo yan. Daming gasgas. Ayun. Tignan natin kung magagana sa kanya ang turtle wax rubbing compound. Ito gagamitin natin. Simulan natin dito. Side na to. Siyempre, hinugasan ko muna yan. Tsaka kakapain nyo yan bago nyo start kung may mga debris. If may debris, gamitan nyo ng clay bar or clay mask, yung sa clay, kiklayan nyo. Pero since okay pa naman siya, wala pa siya mga gas-gas, galas-gas pag kinakapa. Pwede nang rektahin bobbing. Punasan nyo lang. Dapat walang mga alikabok-alikabok. Ayan. Okay guys, dito i-fast forward ulit natin. Mag-apply muna tayo ng coat. Hindi pala. Mag-apply tayo ng rubbing compound. Tapos ang napansin nyo, ang ginamit natin dyan na pang buff is yung parang tela. Ayan. In-apply ko lang yung wax or yung rubbing compound dun sa tela. Tapos dinamp ko dun sa mga plastic or sa fairings. And then yun, kayod na. Pero take note guys, dapat dito hindi masyadong matagal sa isang lugar, hindi magi-stay ng matagal sa isang lugar yung buffing machine nyo. Kung hindi, masisira yan, matutuklap. Katulad nung nangyari dyan sa bandang dulo, ayun, pinupunasan ko, medyo natuklap yung pintura niya kasi napatagal sa side na yon. So ayun, ingat-ingat. Tapos huwag nyo masyadong didiinan para hindi matuklap ang pintura. Okay, so ayun lang. After naman nun, nagpalit ako ng machine ng pang buff, yung parang foam na yung ginamit ko. Tapos dinry ko pa ulit next round pa ulit ako ng isang punching compound. And ayun, so winax ko lang ng winax or buff lang ng buff. Tapos ayun, na-try ko rin palang tanggalin yung kung kakayanin yung nasira ko. Ayun lang. Dito sa part na to, kakatapos ko lang nung left side. So pinapakita ko, makikita nyo dyan na medyo nabawasan yung mga swirl marks or mga light scratches niya. Pero may part pa rin na may mga guhit-guhit pa rin. Ayan, o, katulad nyan. O, ayan, tinuturo ko. Meron pa rin siya. Ayan. Tapos makikita nyo dyan yung parang nasira ko. Ayan o, kita nyo, dalawang guhit. Ayan. Nagtagal kasi yung makina or buffing machine dyan. Kaya ayan, nadali. My bad. Ito naman tayo sa kabila. Ayan, kita nyo yan. Before and after natin. Ito. Tingnan natin kung masisibak natin. Ayun, ayun. Yun. Ito. Pagkatapos ng unang round natin ng pag-polish, rubbing compound yan. Ayun, meron pa pero konti na lang, hindi na katulad ng una. Tapos ito parang nabawasan yung dito, yung part nya dito. Yan. Mga light, ayun, meron dito konti pa. Ito parang mas okay yung pag-polish natin dito sa side na to.
basa eh. Fast forward time, dito na tayo sa right side. So ang rectang gamit natin dyan is yung pad na, polishing pad na may foam na agad yung ginamit natin. So nakakatakot kasi yung ano eh, yung parang tela. So iwas tayo sa ganun. Pero hindi kasi ako marunong gumamit nun, so nag-polishing pads. Yung polishing pad na gamit natin ngayon is yung parang foam na. Ayun, so yeah. Meron pa rin. Hindi matanggal, hirap. Ayun. Pero hindi na siya ganun kagas, hindi nakapansin-pansin yung ganung kagas-gas niya. Lumalabas na yun para mga purang pa rin mga scratches. Mga swirly marks. Pero may isa pa tayong gagamitin pala dyan mamaya. Pansin nyo dito yung kanina, parang medyo natanggal na. Gagamit pa tayo ng pang wax dyan mamaya. So tignan natin kung matatanggal. Okay. Try din natin mano-manong kuskus kung may pagbabago. Okay. Light test. Wala, punasan lang natin ng ayos. Light test. Ayun, boom. Kitang-kita mga sir. Meron pa rin. Hirap tanggalin. Ayan o, nasira nating pintura. Bida-bida kasi. So hindi ako na-satisfy dun sa nagawa kong pagpapolish using polishing pads. Nag-try ako na mano-mano, kuskus lang yan. Via second application is swirl or scratch removal ako. Turtle wax pa rin siya. So nag-apply ako niyan ng left side and right side. Hindi ko lang napakita yung right side, hindi ko siya na video. Ayun, fast forward. Okay, next clip, B-roll. Let's go!
na to guys, malapit nang matapos yung video. So salamat sa panonood. Hit like and subscribe. Thank you!